Pastor Jeff, ako po ay single mother sa aking anak na babae na nag-aaral po sa elementarya sa isang public school. Ako lamang ang inaasahan ng aking anak kaya pinag-iigihan ko ang aking pagtatrabaho. Hindi lang para sa ikabubuhay naming mag-ina, kundi para sa magandang kinabukasan ng aking anak. Pastor, mahirap maghanap ng trabaho at kapag may oportunidad na kumatok, tinatanggap ko. Kaya maswerte ako na nakaisang taon na ako sa kumpanyang pinapasukan ko bilang isang contractual employee. Ako'y isang single parent kaya nakakapagod pagsabayan ng trabaho at pagtayo bilang ama at ina sa aking anak. Pero mas nakakapagod yung mga chismosa kong katrabaho na akong madalas pag-usapan. Palibasa, mga regular na at matagal na sa kumpanya. Kaya malakas ang loob na manira ng katrabaho na contractual lamang na tulad ko. Kapag may kausap ako, agad nila akong chinichismis na karelasyon ko raw. Binibigyan nila ng kulay ang pakikitungo ko sa iba. Pero pilit kong isinasantabi ang pambubuli na ito at focus na lamang ako sa trabaho. Mas madaling hindahin o indain ang chismosang office mates kaysa kumalamang sikmura naming mag-ina. Pero hindi ko alam, Pastor, kung hanggang kailan ko matitiis na hindi patulan itong mga chismosa at bully sa aming trabaho. Ano pong maipapayo ninyo sa aking sitwasyon? Baka po bigla na lang kasing sumabog ang galit ko kapag hindi ko po ito nakayanan. Anong say mo, Brad? Well, Brad Ted, talagang Chacha, matindi talaga itong ganitong klaseng sitwasyon sa opisina, no? Hindi naman po ito kakaiba. Very common to pagka ikaw ay nagtatrabaho, no? And imagine sa office, ano, maririnig mo, alam mo ba si ganon? Yan. Ang dami nating mga naririnig na mga chismis, wala namang basis yung karamihan. So, yung gossip po, no, kung makikita nyo, even sa Bible, silent killer siya ng relationship. Kung gusto mo masira ang isang relasyon, i-chismis mo yung kaibigan mo, no? Nakakasira din siya ng productivity sa office, ng peace sa workplace. Very subtle siya, no? Parang minsan nagdi-disguise pa siya na concern lang ako kaya kinikwento ko. Sa mga Kristiyano, pinapadaan pa yan sa prayer request. Alam mo, may prayer request yung isa nating kapatid, ganito. Pero ang tanong, paano ba natin ito mapipigilan? At paano pa tayo magre-respond bilang mga may takot sa Diyos sa workplace na may mga ganitong chismis? Ang sabi po sa isang kasulatan, ano, ang verse natin ngayon, pakita mo, Seth, mga Kawikaan 16:28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. So pag tinignan niyo po yung Book of Proverbs, full of wisdom po siya kung paano natin gagamitin ang ating bibig and how we act, especially sa isang komunidad. Gossip is not just harmless talk. Nagkikreate po siya ng division, nagbe-break siya ng trust, at nakaka-dishonor sa Lord. Sabi rin sa isang verse sa James 3, the tongue is a fire, a world of evil among the parts of the body. So pag tingnan po natin, since nagkikreate siya ng division, sinisira niya ang katotohanan at dinidishonor niya si Lord, paano po natin to mapaglalabanan? Number one, guard your words. Ikaw mismo, ikaw Ate Jo, i-guard mo rin yung words mo. Kasi minsan, na-chismis ka, babalikan mo, mag-chismis ka rin. So, i-guard din natin yung ating words. Think before you speak. Alam ko, nabubuli ka, alam ko, na-chismis ka, Ate Jo, pero siguro, before you retaliate, before you respond, maybe sa Facebook yan, or physical ka rin magkukwento, guard your words. Number two, refuse to participate. Sabi rin sa isang Proverbs, without wood, a fire goes out. Pag wala raw pang gatong, namamatay yung apoy. Pag wala ring gossip, namamatay yung away. Pag may nagkwento, okay, ng buhay mo sa ibang tao, huwag kang maki-participate. Huwag ka na maki-add sa gulo. At pangatlo, tanong mo sa sarili mo, totoo ba yung sinasabi nila? Kasi kung may basis na katotohanan, edi baguhin mo. Kung wala, I think mamamatay din yan pag walang, sabi nga sa isang kasabihan, it cannot hold waters. Butas yan, hindi yan tatagal kung yan ay walang bahid na katotohanan, Ate Jo, yung mga kinikwento sa'yo. Eventually, birds of the same feather, sila magsasama-sama. And okay lang yun kung hindi mo sila kasama. And naiintindihan kita, Ate Jo, napakahirap sa isang opisina na chinichismis. Pero let me tell you something, the Lord will avenge you. Si Lord ang tutulong sa'yo. Kaya sabi rin sa Bible, do not take revenge. I will avenge for you. Okay? Amen. Ate Jo, alam kong mahirap ang sitwasyon mo, pero isipin mo, yung anak mong magugutom pagka pinatulad mo yung mga ganyan chismosa. Kaya mo na sila mag-chismis. Kung wala katotohanan, walang bearing yan. Ulitin ko, mga Kawikaan 16:28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Tayo manalangin, Panginoon, dinilipap namin siya sa Ate Jo. Tulungan niyo naman po siya makayanan yung mga chismis, bullying sa opisina. Alam ko naman kung professional na opisina yan, may HR yan, na pwede niyang dulugan. At Panginoon, dinadalangin namin, manatili siyang tapat sa kanyang trabaho at the truth will set her free. Tulungan mo siya, Panginoon, malabanan ng mga challenges na to para sa kanyang anak. In Jesus' name. Amen. Amen. Today's reflection.
with Pastor Jeff Eliscopides.